Nagbubukas ang pelikula kay Clay na hindi niya akalain dahil wala siyang mahanap na lugar para i-charge ang kanyang telepono, gagamitin pa lang niya ang phone, napansin niyang biglang kumikibot ang mga kausap, ang ilan sa kanila ay bumubula ang bibig na may masakit na ekspresyon, ang iba ay nagsimulang umatake sa iba, nagkagulo ang buong airport. Ang mga taong nataranta ay nagsitakbuhan palayo, sinubukan ng isang babae na tumawag sa pulisya, ngunit sa sandaling kinuha niya ang kanyang telepono, naranasan niya kaagad ang parehong mga sintomas. Pagkatapos ay nabaliw siya at bumangga sa isang sementadong pader hanggang sa tuluyang nasiraan ng anyo ang buong mukha niya. Nang makita ang kakilakilabot na eksenang ito, masama ang pakiramdam ni Clay. Isang chef ang kumuha ng matalim na kutsilyo at sumugod papunta kay Clay. Ngunit mabilis na nag-react si Clay at ginamit ang kanyang briefcase para harangan ang kutsilyo. Akala ng mga pulis ay nag-mutate din si Clay at tinutukan siya ng baril. Matapos malaman na normal si Clay, binaril ng pulis ang nahulog na chef. At nakahanap din ng detalye si Clay, basta mawawala ng isip ang tumatawag at magiging hindi makatao na mga zombie. Nang makitang lalong nag-mutate ang mga tao, kinailangan ni Clay na sundan ang pulis, na may mga baril, upang makatakas. Kara-rating lang niya sa ikalawang palapag upang makitang may mga zombie na tumalon sa mga pulis. Wala siyang choice kundi bumalik sa unang palapag. Gusto niyang maghanap ng pansamantalang mapagtataguan, ngunit may biglang sumabog na eroplano at lumilipad patungo sa airport hall. At saka naabutan din siya ng mga zombie, agad tumakbo si Clay sa subway station. Bagamat nakatakas siya sa pagsabog, hinahabol pa rin ng mga zombie. Tumakbo si Clay sa buong daan ngunit hindi nakatakas sa kanilang mga pag-atake. Ngunit ang kakaiba, tila nawala ng signal ang mga zombie. Pagpasok pa lang nila sa subway station, tumigil na sila sa paggalaw. Sinamantala ni Clay ang kaguluhan para umakyat, ngunit sa sandaling nakahinga siya, isang lalaki ang sumulpot sa kanyang likuran at sinubukan siyang patayin. Buti na lang at napatigil siya sa oras ng ibang lalaki. Nang masigurado nilang okay na si Clay, kinaladkad nila ito papunta sa subway car. Maraming nakaligtas dito, pinayuhan ni Clay ang lahat na umalis. Dahil sumabog ang eroplano at nagsimula ng malaking apoy. Ang buong terminal ay nilamon ng apoy, pero dahil pinatay ng control center ang power. Sinabi ni Tom, ang tsuper ng tren, na ang tren ay hindi maaring magsimula, at ang tanging paraan upang makalabas ay ang maglakad palabas ng tunnel. Ang iba ay hindi pumayag at naisip na ito ay pinakaligtas na manatili dito. Sinabi rin ni Tom na ang kaligtasan ay pansamantala lamang. Dahil walang haharap sa tubig sa ilalim ng lupa, babahain ang lagusan ng wala pang 24 na oras. Sa huli, isang binata lamang at si Clay ang nagpasya na sumama kay Tom. Umalis sila sa subway car at agad na aalis na sana sila sa tunnel, ngunit maraming tao ang hamarang sa daan. Hindi alam kung sila ay mga zombie o normal na tao, hindi sila nang ahas na sumulong. Pasulong na sana ang binata para kumpirmahin ang biglang may sumulpot na zombie at pinatay siya gamit ang palakol. Sumugod sila para tumulong, ngunit narinig din ng mga zombie sa labasan ang tunog at sumugod sa kanila. Kinailangan nilang umakyat ng hagdan, ang magandang bagay ay ang hagdan ay maaaring humantong sa labas. Itinulak nila ang basurahan sa ibabaw ng bakal na pinto. Akala nila ay ligtas na sa labas ngunit hindi nila namalayan na bumagsak na ang buong lungsod. Ngayon ay kailangan nilang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Malapit lang ang studio ni Clay kaya pumunta sila dito. Pagkatapos manirahan, naisip ni Clay ang tungkol sa kanyang pamilya. Hindi siya makatawag pero nakakapag-text siya, kaya ginamit niya ang telepono ni Tom para magpadala ng text message sa kanyang pamilya. Ngunit nang i-edit ang text message, nalaman niyang ang mga salita ay naging kakaibang code. Kahit ang text message ay hindi may padala, biglang may kumatok sa pinto habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin. Binuksan ni Clay ang pinto matapos matiyak na normal ang kabilang partido sa pamamagitan ng mata ng pusa. Si Alice iyon, ang kapitbahay sa itaas, may hawak siyang kutsilyo, na puno ng dugo, at mukhang may kakilakilabot na pinagdaanan. Hiniling siya ni Clay na maligo at magpalit ng damit. At handa nang umuwi si Clay ng madaling araw, bagamat malamang ay patay na ang kanyang asawa, madalang na tumawag ang kanyang anak. Kaya kumbinsido siya na hindi dapat mutated ang kanyang anak.
Matapos marinig ang mga salita ni Clay, nagplano sina Tom at Alice na sumama sa kanya. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang nilang mapabuti ang kanilang mga pagkakataong mabuhay sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Maya-maya ay madaling araw na napansin nila sa bintana na ang mga zombie na ito ay mahilig bumuo ng mga grupo na parabang sila ay isang organisado at disiplinadong gang. Kapag sila ay natuklasan, ang resulta ay predictable. Nang umalis ang mga zombie, tahimik silang pumunta sa kalye. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, ngunit natagpuan nila ang mga zombie na nagkukumpulan at umiikot. Nataranta pa lang sila, biglang may humarurot na motorsiklo. Kumaway sila para pigilan ito, ngunit hindi ito nakita ng mga tao sa sasakyan. At natagpuan din ng mga zombie ang motorsiklo, huli na para makatakas sila. Dinagsa sila ng lahat ng mga zombie at pinagpira-piraso. Nang makita nila ang nakakakilabot na eksenang ito, sinamantala nila ang pagkakataong tumakas kaagad. Tumakas sila sa suburbs hanggang sa makakita sila ng legal na karatula ng baril at nahulaan nila na maraming armas sa bahay. Kaya tinulak nila ang pinto ng bahay, matagal nang patay ang may-ari ng bahay. Ngunit ang magandang balita ay nakakuha sila ng maraming armas at kagamitan. Sa mga bagay na ito, hindi na kailangang mag-alala ang kanilang ina na sila ay makagat ng mga zombie. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Alice ang isang batang lalaki sa labas sa isang swing sa bintana. Sa pag-aakalang siya ay isang survivor, lumabas sila upang suriin. Nakita nila na may hawak pang aso ang bata, ito ay naging isang zombie, ngunit ang mga zombie ay hindi kumikilos ng mag-isa. Gaya ng inaasahan, nagtatago sila sa likod ng malaking puno. Nakita nila ang sitwasyon at agad na tumakas, at ang mga zombie ay nasa mainit na pagtugis. Ang mga zombie ay may mga armas sa kanilang mga kamay, at kapag naabutan nila ang mga ito, tiyak na mamamatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan. Lumaban sila at umatras at tuluyang tumakbo sa ilog sa takot. Walang paraan upang makatakas, ngunit nang maabutan sila ng mga zombie, hindi nila sila nakita. Nakatago pala sila sa ilalim ng bangkang kahoy sa tabi nila. Bagamat maswerteng nakatakas, hindi kaagad umalis ang mga zombie bagkus ay pinarusahan sila sa lugar, na nakaharap sa parehong direksyon upang makagawa ng mga kakaibang ingay. Ang kakaibang eksenang tumingin sa kanila ay mukha rin ng pagkalito. Ang prosesong ito ay tumagal ng ilang minuto bago umalis ang mga zombie sa lugar. Matapos makumpirma na ligtas na sa labas, umakyat na rin sila. Nahulaan ni Tom na ito ay dahil ang araw ay lumulubog, at ilang mahiwagang puwersa ang nagtawag sa kanila na magkasama. Nalaman din ni Clay na sa sandaling makita sila ng isang zombie, susundan sila ng lahat ng mga zombie na parang ibinabahagi nila ang kanilang paningin. Maaaring sila ay tulad ng mga cellphone, maaari silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng signal network. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang mga tawag sa telepono na naging mga zombie. Ito ay ang mga tawag sa telepono na naging mga zombie. Ngunit ito ang kanilang mga hula, nang makitang malapit na ang gabing iyon, at maaari na lamang nilang ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Bigla silang nakarinig ng musika sa daan at sinundan ito sa isang paaralan. Ang nakakapagtaka, may mga nakaligtas dito, ang principal at ang kanyang mga estudyante. At ang narinig nilang musika ay pinatugtog pala ng cellphone ng zombie sa playground. Magkasama silang nakahiga sa isang makapal na misa. Ang bawat zombie ay may hawak na cellphone, at ang musika ay nagmumula sa telepono. Gabi-gabi, mananatili ang mga zombie sa ganitong estado hanggang madaling araw. At saksakin sila ng kutsilyo, at hindi sila magre-react. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang mga zombie. Kaya maraming tao ang umupo upang pag-usapan kung paano mabilis na mapupuksa ang mga zombie na ito. Pagkatapos ay iminungkahi ng punong guro ang pag-atake ng sunog. Dahil may sprinkler truck sa school, pwede silang maglagay ng gasolina sa loob at iwiwisik sa mga zombie. Bagamat hindi makatao ang pamamaraang ito ang tanging paraan. Pagkatapos ay kumilos sila, nagmaneho ng mga sprinkler na puno ng gasolina, nagwiwisik ng gasolina sa bawat lugar kung saan may mga zombie. Nang handa na ang lahat, sinindihan ng principal ang bola ng tennis at habang nagniningas ang gasolina, agad na nilamon ng apoy ang palaruan. Maraming mga zombie ang nagising, at agad na binaril sina Clay at Tom,
ngunit hindi nila napansin na ang apoy ay kumalat sa sprinkler. Matapos ang pagsabog, ang punong guro ay natama ng mga labi mula sa pagsabog. At ang mga bangkay ay sinunog ng apoy, ngunit ang kitikot-takot na hiyawan. Ang paaralan ay hindi maaaring manatili, kinailangan nilang isama ang bata para umalis. Naglakad sila hanggang madaling araw at sa wakas ay nakahanap ng bahay pansamantala. Ngunit habang nagpapahinga sila, nagkaroon ng bangungot si Clay. Isang zombie na nakasuot ng pula ang lumitaw sa panaginip. Hindi lang iyon, lahat sila ay nagkaroon ng iisang panaginip. Sinabi ni Clay na ang lalaking nakapula ay isang karakter mula sa kanyang comic book, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nasa panaginip ng lahat. Dahil sa kakaibang pangyayari ay natakot silang magpahinga muli, kaya nagpatuloy sila sa daan patungo sa tahanan ni Clay. Bago magdilim, dumating sila sa isang bar kung saan maraming nakaligtas ang nagtipon. Pwede kang pumasok basta hindi mo dala ang phone mo. Napakainit ng kapaligiran kaya hindi na nila napigil ang uminom pa. Pagkatapos ng isang pambihirang party sa post-apocalyptic world, lahat ay natulog. Ngunit isang babae lang ang nagising sa isang tunog. Ang tunog ay nanggagaling sa likod ng pinto. Nagtataka, sumandal siya sa pintuan at nakinig ng mabuti. Sa sandaling iyon, nagising din si Clay, nang makita niya ang babaeng nakatayong mag-isa. Umakyat siya para tingnan ito ngunit hindi niya napansin ang zombie sa likuran niya. Tatapik sana si Clay sa balikat ni Big Mom nang tumalon agad ang zombie sa kanya. At nag-mutate si Big Mom, ang iba ay nagising at nakiisa sa pakikipaglaban sa mga zombie. Ngunit ang mga zombie na ito ay tila nag-evolve, hindi nila kailangang ipasa ang telepono, gamitin lamang ang bibig upang magpadala ng mga sound wave ay maaaring mag-mutate ang mga tao. Isang zombie ang sumugod kay Clay, ngunit mabilis siyang nag-react, inipit ang zombie sa lupa at mabilis na umatake. At si Tom ay nasa isang krisis din, biglang natamba ang zombie, at si Alice pala ang nagligtas sa kanya. Ngunit siya mismo ay inatake ng zombie sa kanyang likuran. Bagamat mabilis na sumagip si Tom, si Alice ay labis na nasugatan at namatay kaagad pagkatapos. Tanging si Clay at 3 iba pa ang natira sa bar. Pagkatapos nilang ilibing si Alice, nagpatuloy na sila sa kanilang lakad. Pagkatapos ay nakilala nila ang 2 nakaligtas sa kagubatan. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, nalaman nila ang mga katangian ng mga zombie. Isa sa mga nangungunang zombie na nakapula ay sasalakayin ang utak ng mga nakaligtas at dadalhin sila sa isang signal tower. Sa sandaling maabot ng mga nakaligtas ang tore, mahahawa sila ng mga pulang zombie na nakasuot. Ang pulang zombie ay ang susi sa buong network ng zombie. Maaari niyang kontrolin ang lahat ng mga zombie sa pamamagitan ng signal tower. Sa pamamagitan ng pagsira sa tore at sa pulang zombie, dapat nilang mapigilan ito. Nahuli din nila ang isang zombie na buhay. Ang zombie na ito ay kapatid ng babae. Kinailangang takpan ang kanyang mga mata upang maiwasang matuklasan ng ibang mga zombie. Pero kahit ganoon, nang may sumulpot na zombie sa malapit, malakas ang reaksyon niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nabalisa ang zombie, at isang boses ng bata ang lumabas sa kanyang bibig. Narinig ni Clay ang boses ng kanyang anak, kaya pumunta siya sa harap at itinaas ang hood ng zombie. Ito ay isang trick ng zombie na pula. Nalutas ni Tom ang zombie sa oras, ngunit ang kanilang lokasyon ay nalantad, kaya ang grupo ay kailangang umalis. Pero hindi pa sila nakakalabas ng sasakyan nang huminto si Ray. Tinawag niya si Clay palabas ng sasakyan na para bang may ipapaliwanag siya. Nakarating sila sa malalim na kagubatan, 3 araw at 3 gabi na pala na hindi natutulog si Ray para pigilan ang paglusob ng mga red-suited zombie sa utak niya. Pero ngayon, naghahallucinate na siya at magmumute agad. Inabot ni Ray kay Clay ang isang cellphone at sinabihan siyang tawagan ang numerong nakalagay kapag nakarating na siya sa cell tower. Matapos ipaliwanag ang lahat, sinabihan niya si Clay na magmadali at umalis. Dahil papasabugin niya ang bomba pagkaalis ni Clay, pinindot ni Ray ang remote control para sa bomba. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, nakarating na rin sila sa bahay ni Clay. Pumasok si Clay ng mag-isa at hindi niya nakita ang kanyang asawa o anak. Isang mensahe na lamang ang kanyang nakita sa ref ng kanyang anak. Aalis na sana si Clay nang makarinig siya ng commotion mula sa attic.
Umakyat siya sa taas para tingnan, isang pulang zombie ang bumungad sa kanya pagkabukas niya ng pinto. Ang biglaang pag-atake ay napakahirap para kay Clay, ngunit si Tom, na nakarinig ng tunog, ay dumating sa tamang oras upang hilahin ang zombie. Sa wakas, nagtulungan sila para patayin siya, ngunit nang tingnang mabuti ni Clay ang katawan, napagtanto niyang ang nakapulang zombie ay ang kanyang asawa. Nang walang oras upang magdalamhati, kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng tawag sa telepono na iniwan ni Ray. Matapos suriin ang kotse, nakahanap si Tom ng maraming pampasabog, ngunit hindi alam ng babae ang mga ito. Nang makita ang tagpong ito, tila naiintindihan ni Clay ang mga intensyon ni Ray, ang telepono ay dapat na ang detonator ng bomba. Kaya naghahanda siyang pumunta sa signal tower mag-isa. Bagamat napakadelikado, alang-alang sa kanyang anak, kailangan niyang makipagsapalaran. Nakita ni Tom ang determinasyon ni Clay at tumigil sa pagsisikap na pigilan siya. Pagkatapos magpaalam sa iba, pinaandar ni Clay ang sasakyan at umalis. Nagmaneho siya sa gabi at sa wakas ay nakarating sa kanyang destinasyon. Pinalibutan ng mga zombie ang signal tower, patuloy silang umiikot sa tore. Tinapakan ni Clay ang gas at pumasok, hindi umatake ang mga zombie. At kaya nagmaneho siya papunta sa gitna ng cell tower. At nakatayo doon ang pulang zombie, pinaandar ni Clay ang kanyang sasakyan at sinagasaan siya, pagkatapos ay lumabas ng sasakyan at nagpaputok ng ilang beses hanggang sa tuluyang napatay ang pulang zombie. Sa pagkakataong iyon, biglang narinig ni Clay ang boses ng kanyang anak. Pero alam niyang hindi ito totoo, baka naging zombie na ang anak niya. Kaya lumakad siya sa pamamagitan ng mga zombie sa panlabas na gilid at naghahanda na pasabugin ang bomba. Ngunit nang pipindutin na sana niya ang remote ng bomba ay bumungad sa kanya ang kanyang anak. Agad siyang pumunta sa harapan at niyakap ang anak. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga zombie at ibinuka ang kanilang mga bibig para gumawa ng mga kakaibang ingay. Hindi pa pala patay ang zombie na naka-red, at ibinuka na rin ng anak ni Clay ang kanyang bibig. Napagtanto ni Clay na may mali, kaya desidido niyang pinindot ang remote control ng bomba. Pagkatapos ng isang pagsabog, ang zombie at ang tore ay nawawala ng magkasama. Maswerteng nakaligtas ang mag-ama, naglakad sila sa riles, sinusundan ang hudyat na iniwan ni Tom upang makipagkita sa kanila, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Hindi dahil sa pagtatapos ng pelikula, lumitaw si Clay sa mga zombie. Ang ibig sabihin, naging zombie na siya, at hindi pa tapos ang krisis, at panaginip lang ni Clay ang lahat.